Nagsimula po ito doon sa confidential fund ni Sara Duterte, BP Sara, na binawi ng Kongreso. Ayan, at dahil lamang doon ay nagkabulgar-bulgaran na lahat, nauungkat na lahat. At pero bago yan, bago natin ituloy yan, ay siyempre, hindi ko naman pwedeng kalimutang batiin itong aking mga subscribers, followers at mga viewers. At sana manawari ay nasa mabuti po kayong kalagayan lahat at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Ayan po. So yun na nga po. At nagsimula nga po yan doon sa confidential fund na naging controversial doon sa confidential fund ni BP Sara. At napakarami na pong nauungkat ngayon. Sobrang dami na kung ano-ano ng funds ang nauungkat ngayon. At lahat naman pala itong mga animal na ito ay may mga controversial, may mga confidential fund na iba nga lamang po, iba-ibang mga pangalan at yung mga funds nila, pero ganun lang din po yun, certification lang, okay na, wala nang ipapakitang resibo. Wala pong pagkakaiba yan noong binigyan ka halimbawa ng 100 million na pondo. Tapos ang maggagawa ka lang ng certification na ito ay ginastos ko sa pagpapatuli. Ganon. Ginastos ko ito sa panlalalaki ko. Bumili ako ng mga batang lalaki. Ayan. At bumili ako ng shabu. At nung mabangag ako, ayan, sinundot-sundot na ako ng kadyaming ko. Ayan, speaking of sundot, dahil nga po dyan sa confidential fund na yan, na naging controversial na yan, baka po sa mga susunod na araw ay ilalabas na po ni Miss Sas Rogando Sasot yung iskandal, 6 iskandal. Ayan. Paano po ito talagang may hawak po pala itong si Miss Rogando Sasot na 6 iskandal nitong asawa ng politician na ito. At yun nga po, at nagbanta na po si Miss Sasot na ilalabas na po niya yan. At sigurado po ako, pag inilabas po niyan, baka malamang-lamang magpakamatay na itong asawa nito. At baka yung pananapak nitong asawa niyang itong sabog na ito, kayang-kaya pa niyang tanggapin. Pero yung makikita siguro niyang lango na sa droga itong asawa niya, tapos kinakabayuhan na siya ng ibang lalaki, ay malamang ito magpapakamatay na. So yan po ang aabangan natin. At yun nga sinasabi ko, sinimulan nyo, magsasanga-sanga ang problema ninyo. So yan na nga po yan. So hindi lamang po nakawan ang problema rito sa ating bansa, kundi may problema rin po tayo kung ang usapin ay moralidad. Hindi lamang po mga magnanakaw itong mga animal na mga politikong ito, mga certified na mga immoral pa itong mga ito. Di ba, baka nakakalimutan nyo yung isang politician din dyan sa Cebu na bumili ng lalaki, bumili ng mga bata, na ngayon pinabahayan niya, binigyan lahat ng sasakyan, ibinili, may motorsiklo na, may kutsi pa, ay baka ang kasunod dyan, baka bibilhan pa ito ng bulldozer. So, para may pang bulldoze sa kanya. Ayan. Tapos ito ngayon, yung bago, na ang sinasabi ni Miss Rogando Sasot, na baka ilabas na niya, sa buwisit niya, yung karimarimarim na 6 iskandal nitong ito. Nakakadire ito. Sa totoo lang nakakadire. Dahil akalain mo yon, yung ganun parang akala mo yung palakang lason, yung malaki ang tiyan, tapos yung mata nakaluwa na, tapos mayroon pang 6 iskandal.
Di nakakasuka. Yak! Putang na. Nakakadiri ito. O yan, kaya nga sabi ko, kuha na ito, sanga-sanga na itong kuha na ito. Hindi ba't dyan lahat nagsimula dyan sa confidential fund ni Sara Duterte na kung saan may mga lumabas na nga dyan na ito pa lang, isa rin itong sobiri na ito. Kaya yun na sinasabi ko na wala kayong mapipili dito sa mga animal na mga nandito sa gobyerno ngayon. Lahat ito mga demonyo. Kaya ang sarap lang paghahambalusin ng mga mukha nitong mga animal na ito Sa totoo lang, wala kang mapili rito. Yang isang Risa Hontiveros na yan, di ba nabanggit ko na? Nandyan pa, kabi-kabila na ang billboard ditong si Risa Hontiveros na ito. Okay lang sana kung maganda ang mukha nito. Ay mukhang unggoy, mukhang kabayo, lahat na mukhang bayawak. O ayan. Tapos ang lakas-lakas lang ng loob na maglagay ng billboard dyan sa EDSA. Ang maglalagay ng billboard, yung may hitsura ka, hindi yung hitsurang bayawak ka. Para naman kaaya-aya tingnan ng mga tao. At makakadisgrasya pa yan sa mga motorista, yung mga pinaggagawa ninyong billboard din Anyway, sabi ko nga, ito yung gobyernong natandaan ko. Tumanda na ako ng ganito. Ngayon lang ako nakakita ng gobyernong nandito na lahat. Ang nandito, mga official ng gobyerno kasama yung mga politiko, ay talaga namang lahat ito mga demonyo. Lahat ito mga satanas, lahat ito mga magnanakaw. At dahil nga dyan sa kanilang kagahaman sa kwarta itong mga animal na ito, ang laging nasasagasaan dito itong ating mga mahihirap na kababayan na kung saan ay mulat sa pool, talaga namang hindi na kailanman umangat ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan dahil sa dito sa mga magnanakaw na official ng gobyernong ito at mga immoral na ito. Imaginin mo, para lang mabuldoser yung singit mo, bibili ka ng lalaki na bata para lang may bagbuldoser sa iyo. Tingnan mo yan. Ngayon naman, at pag yung asawa ng politikong ito, walang ginawa kundi magsinghot na magsinghot. Pagkabangag na sa kasisinghot, bubukaka na, jujugjugin naman ng kasinghot niya. So, napaka-immoral talaga itong mga animal na ito. Aywan ko lang kung actually hindi ko ma-imagine kung itsura niyan habang ginujugjug yan. Dahil sabi ko nga napakalaki na ng tiyan, yung mata pa, buldat pa, nakakadiri. Basta nakakadiri. Anyway, ito pong susunod na mapapanood ninyo ay tungkol pa rin po dito sa confidential fund at hayaan ko po kayong mag-analyze, kaya hayaan ko po kayong mag-comment diyan kung ano po ang masasabi ninyo dito sa komento ng isang nagmamalasakit din na kababayan natin. At ito na po at sabay-sabay po nating panoorin. So nagtataka ako bakit ina-isolate yung kay Vice President and the rest, parang ito lang ang mali and the rest okay na. Why should you allow the Makabayan Bloc to defend what is the right of the state? Diba? I would have preferred somebody else. Hindi sila. Kasi makita mo yung tatlo, talagang may agenda. Yeah. At ang agenda nila, klarado. To put down the Vice President. And in putting down the Vice President, again, I'm addressing this to this administration, you are putting down government. Because that is not the budget of the Vice President. That is the budget of Mr. Marcos. So, Mr. Marcos, will you allow this? Kayo ang nagsabit ng NEP, ng National Expenditure Program. Sa inyo galing yan. Pinag-aralan nyo yan. Dumaan sa DBCC yung proseso. Okay? So, kung nagsabit ang presidente, ang vice presidente, pwede mong
lait-laitin? So ang tanong ko kay Speaker, bakit? Bakit pinuntarian nyo si Vice President? Nick Subiri at House Speaker Martin Romualdez, bakit di nyo ma-release ang COA audit ng offices nyo? Confidential pala yun. Senator Rizon Tiberos na gumasto sa'yo ang taong bayan ng almost $500 million for 6 years pero wala kang COA audit report. Inspiring ang mga tao sa patuloy na pasabog na lumalabas ngayon patungkol sa mga audit ng mga congressman at mga senator na talaga namang nagkabukingan na sa mga ito ay wala namang audit na mapakita. Samantalang ang lalaki ng mga budget nila sa kanilang mga opisina. At ang matindi ay ang mga bumibira kay BP Sara ay mga wala ding makitang audit. Samantalang si Sara ang pinaka-transparent sa kanila, lalo na sa apat na matataas na opisyal ng gobyerno, mula sa Pangulo kay Subiri at kay Romualdez. Sa komento ng ating mga kababayan na narapat lang nakalampagin at sama si PRRD sa panawagan nitong audit. Public funds po ang pinag-uusapan dito, kaya may pakialam ang bawat mamamayang Pilipino. Hindi naman ang nagre-release ng pondo, hindi naman si BP Sara eh. Ang Presidente approves and DBM releases. Even in this NEP, ito ay budget ni Pangulong Marcos. Hindi ito budget ni Vice President Sara. So nagtataka ako, bakit ina-isolate yung kay Vice President and the rest, parang ito lang ang mali and the rest okay na. Why should you allow the Makabayan Bloc to defend what is the right of the state? Diba? I would have preferred somebody else. Hindi sila. Kasi makita mo yung tatlo, talagang may agenda. At ang agenda nila, klarado. To put down the Vice President. And in putting down the Vice President, again, I'm addressing this to this administration, you are putting down government. Because that is not the budget of the Vice President. That is the budget of Mr. Marcos. So, Mr. Marcos, will you allow this? Kayo ang nagsabit ng NEP, ng National Expenditure Program. Sa inyo galing yan. Pinag-aralan nyo yan. Dumaan sa DBCC yung proseso. Okay? So, kung nagsabit ang presidente, ang vice presidente, pwede mong lait-laitin. Again, tingnan ho natin ha. Ang vice presidente, oo, spare. Yung pinangangalanda ka ng Makabayan Bloc. Spare tire siya. Pero hindi na lang siya spare ngayon. Kasi binigyan siya ng DepEd, binigyan siya ng NDFL CAC. So technically, she is line. Line agency yan. At dahil doon, may kaukulan namang porsyento na dapat bigyan mo siya in order to protect. Sa NDFL CAC, kaalsin niyo yun? Di ba? Parang malaking question yun. So nanalo sila. Nanalo yung tatlo. Sa DepEd, aalsin niyo yun? Sa DepEd, recruitment, sa OBP, aalsin nyo yon. Kaya ho, nasama ang OBP kasi ho, nagka-sama-sama na ang responsibility nila. Oo, sa executive. Hindi lang naman po siya Vice President. Ngayon, kung minamaliit nyo po si Vice President Sara, si Sara po, si Vice President Sara, is actually the next in line. Yes. So, kung titingnan nyo sa inyong political dynamics, abay, sandali lang, okay lang sa presidente na magkaroon ng CIF. Si Vice President, wag ka. So, anong sinasabi mo? Parang sinasabi mo, OBP, wag ka. Second line, the second highest person in this country. So, ang tanong ko kay Speaker, bakit? Bakit pinuntarian nyo si Vice President? Bakit hindi kayo nagdebate sa Intelligence Fund? Saan mo ba gagamitin yung Intelligence Fund? Katulad ng sinabi ko noon, pwede ang Kongreso magtayo ng Standing Committee on Intelligence. Sa review committee. Oversight. Oversight and in line with the COA na mayroon pang isang nag-audit. Yes. Tapos, pwedeng magkaroon ng intelligence authorization law. Anong ibig sabihin nun? Hihimayin natin ang CIF at kung saan gagamitin. At doon sa committee, Standing Committee on Intelligence, doon natin busisiin. Pero ma'am, may caveat yun. Hindi dapat kasama dyan ang mga CPP operatives na kaaway ng gobyerno, lalo na yung tatlong party list nila, sapagkat higupin nilang impormasyon ngayon ng intelligence oversight at ipoprovide nila sa Communist Party at sa NPA. Ulitin ko ho, iba ho ang Davao sa Quezon City at sa Manila. Agree. Wala hong problema ng terorismo. Alam ba po nyo
na 2 taon nagkaroon ng Terrorism Act sa Davao. Yes. Yung isang taon, hindi ko lang makakuha kung specific ko anong taon, buntis nun si Vice President eh. I think 2017. That she had to Yung run there. Yung pa isa na panday. Yan. 2017. Buntis ho doon. Yung bumabati ko sa kanya, mga kababaihan, alam nyo, pag buntis ka at sumugod ka sa isang lugar, Stressful yun. nakunan po siya doon. Isa lang po ang na-save, no? So, seriously, pangalawa, ang pondo po ng Davao, galing po sa Davao. Ang binigay lang ng national is IRA, Internal Revenue Allotment, okay? Kailan po binibigay ang IRA? Ay nako, tingnan nyo, ang Third paper quarter. trail. Sa simula ng taon, dapat na ibigay na. Hindi po yan nangyayari at alam po ng lahat ng local government units yan. Pangatlo, meron pong COVID ng 2019 to 2022. Sinama po nyo doon? Hindi ho ba ang COVID is a contingency? Oo. Okay? Hindi na plano, hindi alam. So, saan dudukot ang punong leader? Dapat sa confidential Hindi ba source. sa confidential? Kasi nga hindi na... So, itong And it was a mga... public emergency. It was a public emergency declared By the national. national government. So, again, nakakalungkot na pati ang Davao tinitingnan. Siguro ho, ang dapat yung tingnan, hindi ho yung actual, pero tingnan nyo yung percentage investment in peace and order. Correct, yung return. Ano ang return in terms of economic development. Yung guidelines, may kopya ho ng quarterly report. Lahat ng gumagamit ng CIF may required under that guideline Correct. na isubmit ang quarterly report kay Speaker, kay Senate President, Saka kay sa COA. Presidente. At, no, not even the President. No. And the Senate Committee on the House Committee on Appropriation and the Senate Finance Committee. So may kopya sila. Aba, hindi sila mag-release. Kaya hindi nare-release ni Speaker kasi confidential. Because it bounds into national security. Correct. Okay. Now, ang challenge ko, buksan mo natin ang CIF. ng lahat. Buksan natin ang CIF ng Speaker, ng Senate President, ng Chief Justice, ng Presidente. At tingnan natin kung saan ang utility. Bakit kay Sara Duterte lang? Sabi nyo, ilabas? O ba hindi nyo tanungin dun sa mga leader? Kaya hindi nila mailabas kasi confidential. Okay? Ngayon, kung ang pupuntuhan nyo lang, Very kasi good point. sinisingle eh. Yeah. Sinisingle ang Vice President. Kung yan lamang ang pupuntuhan nyo, wala akong kaso. Mag-file kayo ng kaso. And until now, mamalo, Na wala silang ebidensya. corruption, Malversation. use of fund, malversation, misfeasance, malfeasance, kung anong kaso. Maganda yung sinabi ni Franco eh. Kasi ang sinasabi dun sa Confidential and Intelligence Fund, ba't ang bilis? Okay? Ang request, so alam mo niya, di ba may kumuha ng request ni Vice President at kinalat? Doon, ang question ko, seriously, You're talking about the 125 million. Yes. yung request kay DBM, Oo nga, na sinabi na ng Chief In- Justice dati. 405. Okay. Iba Di pa ba yun. kinalat yun? Kinalat yun. Oo. Nakita ko yun. Tapos, humingi si Congressman Lagman ng SARO. Binigyan siya ng SARO. Meron. Di ba, ang sabi niya, May SARO pala. contingency talaga ang pinanggalingan. So, hindi niya sinasabi na ang dapat mo sisihin si DBM, ba't ka nag-release? Di ba? Tama. Ngayon, kung ako, si Vice President, rinilisan siya ng request niya. Ano bang gagawin niya? Bastos. August ang sulat, November lumabas ang SARO, December, end of the year. Kailangan. Di ba? Kailangan Yes, maganda. gamitin yun or else it will revert to the National Treasury. Correct. Pangit naman ang isang vice presidenteng humingi ng pondo sa Pangulo na uupo lang siya sa pansitan at pababayaan niya yung mag-melt at babalik sa Treasury. Correct. So anong ginawa niya? In 11 days, mahirap. Hindi ho. Tingnan niyo ho yung PAP, yung Program Activities Activities and Plan. Plan. Patuloy lang nating ipapakita ang mga komento ng mga hindi bulag at mga dismayadong netizens. Kaya nga, unfair ang ginawa nila kay Inday Sara. Halatang tinitira talaga nila at sinisiraan para lang sa ambisyon nila sa pagtakbo sa election 2028. Sa pagka-presidente, akala naman nila mananalo
sila. Ipaliwanag muna nila kung saan nila ginamit yung pera bago nila tirayan si Inday Sara. Sila ang magnanakaw, hindi si Inday. Si Sara lang ang may transparency. Paano yan? Ipakita nyo rin ang sa inyo. Tambaluslos. Talagang itong tatlong sindikato na ito, hindi pala transparent. Tapos si BP Sara lang ang binibira nila. Iyan ang bagong mukha ng bagong Pilipinas. Magkasagwat ang tatlong magnanakaw sa magpapakasasa sa pera ng taong bayan. Iyan ang laro ng Three Musketeers, Kawang Pilipinas. Nabuhay na naman ang notorious na apelyido pagdating sa nakawan ng pera ng taong bayan. Kung talagang malinis ang hangarin ng bawat nakaupong senator at congressman, face the challenge of PRRD. Open yourselves for audit. Huwag deadma mga cops na nagpapasasa sa pera ng bayan. Critical kay Marcos Jr. Bakit kaya nakakabingi ang kanilang katahimikan? Inagawa na sila ng trabaho ni Sas, Maharlika Hidad, etc. Nabusula na ba ng pera? Junior Valdez, di siya mamahalin ng masa, di gaya ni BP Sara, ang lakas ng karisma sa masa. Tigilan ang pag-iingay at huwag tantanan ang mga gahaman at ganit sa kapangyarihan at salapi ng mga congressman at senatong. Devolution job at si BP Sara talaga ang kanilang target. Paghahanda sa presidential 2028 election. Dapat matusin sa laki ng travel expenses niya. Tatahi-tahimik ka lang, pera ng taong bayan, pinanggalakwat siya mula sa house. Dapat maging ehemplo siya ng transparency. Kaya show na. Daw, hindi nila mahawakan ang liig ng COA. Bigay pa, Mrs. Surgando Sasot. Nang magkaalaman na. At sino ba yung na-expose na bumili ng dalawang property sa Cebu na 200 million daw ang halaga? Senator Luis Ontiveros na hindi kailangan ang respeto ni Inday Sara. Senator Meg Subiri, maglabas ka ng concrete evidence. Hindi yung sasabihin mo sa amin. Sa page mo na ang kukulit namin. Pera ng taong bayan. Kayo dapat ang magkusa. Set an example kung totoo kang para sa bayan. Nagredo power ba ang motivation mo? People power na. Malalaki ang budget ng mga congressman at executive department. Samantala ang mga pobreng Pilipino tuloy ang paghihirap. Ang taga-Congress, ang sarap ng buhay. Ang kaalyado nila, hindi na ang unity team, kundi ang mga komunistang grupo nila Tede Casino, Castro, Brosas. Kailan tayo kikilos? After 6 years, lugmok na tayo. Kinagalit kasi nila ang DDS. Yan, nag-start na pagsiklab ng mga puso at kaisipan. Talaga, strategy ng isang Duterte. Galing manghuli kung sino talaga kawatan. Checkmate na naman. Nagbumirang tuloy sa inyong mga tambaluslos. Makakarma din kayo mga politikong kurap. Yung sinisiraan nyo si BP Sara, kayo tong secret ang mga expenses. Thank you, Sas, nalalaman namin mga ganitong informasyon. Ang mga Duterte ay consistent niya sa pagiging transparent. Sabi nga na Dix kagabi sa programa niya na pwedeng i-review ang COA ang funds ng Davao nung mayor pa siya at si BP Sara. Ang dahil kay tambaluslos, mawawalan at tiwala for the second time ang mga tao sa Marcoses kapag hindi nila ginawa ng kasagutan ang mga tanong. Goodbye Marcoses forever. Speaker of the House at OP, ready na din ba ang COA audit ninyo? Namayan na to. Nagsimula si tambaluslos nito. Sige, lantaran ng proof na sinong magasto. Extraordinary confidential po, kakapal na mga face. Puro nakaw na lang nilalaman nila galing sa buwis natin. Isa, so ibig sabihin yan, kay BP Sara lang talaga, inabolis nila. Hindi makatarungan, kailangan maging transparent lahat para malaman din namin kung saan niyo ginamit ang pera o binulsa ninyo. Kaya ni isa, walang makapagdamo sa Surgando Sasot. Sabay-sabay tuloy silang naging bulag pipibingi. Pati media blackout. Abo na sila, kayong dalawa ni PRRD may kasalanan. Masyado nyo binilisan takbo, nasagasaan nyo sila. Hindi pa nila na mekos-mekos yan. Sila, politikong sa iba ang lingon pag ayaw mamansin. Tama, imbestigahan mo din, Subiri, sarili mo. Baka may makita kang balat ng kunyango. Sabi mo sa isyong ito, just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.